yung katiwalian. Yan, nawala sa isip ko. Katiwalian. Yun yung ayaw nila, di ba? Nilalabanan nila yung katiwalian. Hindi naman nila nilalabanan, maliwanag na hindi naman nila nilalabanan si Pangulo Marcos Jr., hindi ito para pabagsakin si Pangulo Marcos Jr., hindi naman ito para patalsikin si Pangulo Marcos Jr. So, maliwanag naman yung INC doon. Kaya ako, naging palagay ko, baka nagulat sila. Kasi baka hindi sinabi kung paano ito ginawa, kung bakit nakapagsita siya ng ganon. Yan. So, maraming tatanong. Pero, diba, nag-explain naman dito ang INC. Okay, maganda naman yung kanilang explanation. So, pakinggan natin mga kli. Kaya lang, after that, ano na nangyari? Diba? Ano nang naging effect? Okay. So, puntahan natin ito. Nakita ko lang ito mga klira, pero, okay, tingnan natin. Okay? Gandang gabi, sabi ni Cristina Pecho. Salamat po. May natututunan naman akong bagong batas kanina, Atty. Salamat po. Baka hindi alam ng mga INC kung ano ang sasabihin ni Senator Amy. Yun yung aking palagay. Kasi, tingin ko, kung alam nila, even before, hindi ko alam kung pipigilin nila. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Pero in good faith, sa aking palagay, sa aking tingin, mga kakli, in good faith naman ng INC. Ito ay... Okay. Ayan, ito. Si Marcoleta to. Senator Marcoleta. Ito ba? Lakayan natin. Yung sound di. Di ba baka makapalit ako mga kakli? Huwag na lang. Okay, yan. Diba? So, sino dito? Hindi ko ito masyadong kakilala. Sorry mga kakli. Ayun. Diba vlogger din to? Ayun mga kakliro. Vlogger din to, diba? Diba? Na parang nakikita ko to ano? Yung naka-blue. Ito, yan. So, dito, di ko alam. Ito kasi, grabe. Yung tapang at lakas ng loob ni Amy, kahit na kapatid niya pa. Awesome. So, definitely, ang tanong natin, ito bang nag-awesome na to ay INC o DDS? Kasi nag-awesome siya Diba? So, yung kung paano binastos ni Amy Marcos ang kapatid niya sa libo-libong nakikinig sa kanya, nag-awesome pa yung iba. Okay? Amy Marcos after speech niya sa rally to, malamang. After speech niya sa rally. So, in other words, mga kaklir, binati pa siya ni Senator Marcoleta. Diba? Parang masaya. Binati siya. Awesome. Yung nagsulat ito, binati siya ng mga yun, nagpalakpakan niya ba? Anyway, wala naman tayong magagawa dyan. Talagang papalakpakan siya tapos na yung speech Hindi naman siya aawayin dyan, of course. Rude naman yon. Pero hindi ko alam kung mukhang hindi naman siya sinita, di ba? Hindi naman siya sinita. Hindi natin alam kung ano sinabi. Ano kaya sinabi ni Marcoleta? Pero maganda yung ngiti niya So parang okay lang sa kanya. Parang hindi naman, wala naman sinisi. Di ba? I mean, tingnan lang natin na parang hindi naman sinisi. Di ba? Di ba? Nakangiti naman siya. So tingin ko hindi naman siya sinisi. Okay, ulit. Nakangiti naman yung mga iba Diba? Yon, ito pa. Okay? Hindi natin alam kung nasaan yan. Okay. Next, mga kli. Ito na yung pahayag. Pakinggan naman natin kasi para malaman natin bakit na-allow. Kasi inamin naman nila dito na inalaw nila. Na-allow. No, hindi ko sabihin inalaw Na-allow na nila. Okay. Kasi iba yung inalaw Para sa akin, inalaw nila. Parang beforehand, parang meron na. Pero ito parang na-allow. Kumbaga nandun na-allow. Tingnan natin, pakinggan natin mga. Pakinggan natin. Anong masasabi po ninyo
doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? Napakaganda pong katanungan. Ano po? At palagi ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga totoo po. nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. So in other words, mga clear, yun lang. Transparency, peace, accountability, yun. Diba? Yun yung dapat na tema kung magsasalita siya dyan. Okay, so in other words, planado naman at inalaw nila na magsalita si Senator Amy. Pero dapat naka-align sa kanilang agenda. Sa agenda ng INC. Diba? In other words, even before, diba, nakipag-usap ang organizer kay Senator Amy na ito ang theme. Ito yung pinaka-agenda ng INC. Baka nagkakamali ako, baka sabihin ko ICC or INC. Yan okay. Tapos, ano po nangyari? Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero in other words, hindi nila napag-usapan yung sasabihin ni Senadora. Kasi labas daw eh. Labas. So basta ito, Senator Amy, ito yung team. 2 araw na kami, ito yung team. Transparency, accountability. At definitely, nandun din yung ayaw namin ng coup, ayaw namin ng military junta o civilian military junta, ayaw namin pababain si Pangulo. Hindi yan ang tema ng peace rally ng INC. Okay. So ngayon, yung sinabi ni Senator Amy, labas sa usapan ni Senator Amy at saka ng organizer. Okay. Noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po yun na. So in other words, nalaman na lang nila yung tema na sasabihin niya nung nagsasalita na si Senator Amy. According sa INC. Okay? So, nung nadinig nila, di ba, meron akong interview sabi ko, siguro nahihiya lang sila na patayin yung mic kasi baka rude. Diba? Baka rude yung dating. Pero hindi talaga pala din nila papatayan ng mic because nakita nila sa dinig nila na yung sasabihin ni Senator Amy ay ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. Pagpapayo. Maganda naman, mga clear. Pagpapayo ng isa nakakatandang kapatid sa nakakabata. Maganda po yan. Maganda ang intensyon ng INC. Maganda ang intensyon ng INC. Kaya lang kasi, di ba, mas maganda kung magpapayo kapatid sa kapatid, dapat hindi diyan sa libo-libong tao na ipinahiya niya yung Pangulo. Pero ang intensyon ng IEC maganda kasi pagpapayo to sa kapatid. Pero di ba minsan nagaganap yung pagpapayo dapat personal. Diba? Personal dapat. Diba? Personal. So, pero syempre hindi natin ito mapipigil dahil maganda naman yung intensyon ng INC. Tingin ko lang hindi lang siguro talaga nila napigilan, hindi para hindi lang para i-tolerate si Amy Marcos. So anyway, nagpaliwanag naman yung INC. Kinukuha ko lang naman to para madinig niyo po yung bakit nahayaan si Senator Amy Marcos na mag-rant ng ganon, bastusin yung kapatid niya, bastusin yung Pangulo sa harapan ng libo-libong miyembro ng INC. At baka hindi lang pala. Lahat. Mamaya pakikita ko sa inyo mga clear, anong naging epekto nito. po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. Ulit. Bakas po sa sinasabi niya, nakatandang kapatid sa kanyang pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. O yun, sabi ng INC, naramdam ng INC na doon sa sinasabi ni Amy Marcos ay kitang-kita nila
bakas ang pagmamahal ng isang Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, kay PBBM. So yun yung naramdaman nila, ang tunay na pagmamahal ni Amy Marcos. Diba? Kaya hinayaan nila. Kasi pagmamahal yan eh. Pagmamahal yang ginawa mong paninira. Diba? Pagmamahal yang ginawa mong ibagsak ang dignidad ng Pangulo Marcos. Pagmamahal yan. Kasi nakakatandang kapatid eh. Nagpapayo na wag mo na itong gawain. Nagpapayo na ikaw ay bumaba na sa pwesto. Diba? So, pagmamahal yun. Okay? Hindi natin ito matatawaran kasi yun yung naging dating ng mga sinabi ni Amy Marcos. Kasi medyo may drama, di ba? Parang may paluha-luha pa si Senator Amy Marcos. Baka nadala si INC. Ang damdamin ng miyembro, ng liderato ng INC. Dahil alam nila na ang ginagawa ni Senator Amy sa kanilang pagtingin ay tunay na pagmamahal. Hindi yung pambabatikos, hindi yung pambabastos, hindi yung panggigiba, hindi yung pagbabagsak kay Pangulo. Pati yung pagsabi na, umuwi ka na. Ading ba, ading? Umuwi ka na, ading. Ha? Ibig sabihin, umalis ka na sa posisyon. Pagmamahal pa rin yun. Para sa isang nakababatang kapatid. Diba, mga clear? Pagmamahal yon, diba? Edwil Sabala. Diba, maganda naman yung kanyang explanation, mga ka-clear. So, kukunin lang natin yung explanation niya para maramdaman nyo rin na yun ang naramdaman nila. Okay, gusto kong maramdaman nyo yung naramdaman ng miyembro ng INC, ng liderato ng INC, na pagmamahal daw yung ipinakita ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Sige, tuloy po. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Di ba? Yung paano ilaglag o kaya siraan ng kanyang kapatid, pagmamahal yun sa bayan. So yun yung talaga nakita ng INC. Well, we cannot blame the INC kasi yun eh. May kanya-kanya tayong perception, mga ka-clear. May kanya-kanya tayong perception. Kung sa kanila, pakiramdam po talaga nila, pagtunay na pagmamahal ni Senator Amy ang ginawa ni tama ba? Tunay na pagmamahal ang ipinakita ni Senator Amy sa kanyang kapatid at sa pamilya ng kanyang kapatid, di okay lang po yun. Diba? Okay lang po yun. Kasi yun yung naramdaman nila eh. Ka Edwil, well, muli po, sa alang-alang sa lahat ng mga dumalo, doon po sa ating rally, ano po ang mensahe sa kanila, Ka Edwil? Salamat po sa pagkakataon. Sa lahat po ng mga kapatid na dumalo, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat din po dahil tinapos niyo po ng 2 araw lang ang inyong rally at alam po natin na napahatid niyo naman po ang inyong mensahe sa Pangulo, ang inyong mensahe sa gobyerno at ang mensahe hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Pero kasi ito po ang naging effect ng ginawa. Hindi ang ginawa ng INC. Wala tayong sisisihan sa INC. Ito yung naging effect ng ginawa ni Senator Amy Marcos na ang iniisip ng mga taga-INC ay pagmamahal. Tignan po, at pagmamahal sa bayan. Tignan po natin ang effect. Binalita. Basta yung binalita ng, anong programa to? Saganang Amin? Ano ba ito? Saganang Mamamayan. Okay. Na yung sinabi ng nagmamahal na kapatid, diba? Ay patungkol sa paggamit ng bawal na gamot. Makakatulong kaya ito sa ekonomiya? Pagmamahal ba ito sa bayan? Ito ba ay tulong sa bayan? Ito ba ay pagmamahal sa bayan? Ayan, bumabalandra ang Pangulo natin. Di umanong gumagamit. Wala pa ebidensya yan, ha? Pero ganito na ang news. Paano kaya? Ano kaya ang tingin ngayon ng ibang mga liderato sa ating Pangulo? Pagmamahal ba to? So, ilabas na natin dito ang INC. Diba? Ito ba refleksyon ng pagmamahal ng isang kapatid?
Reflection ba to ng pagmamahal sa bayan ni Senator Amy Marcos? Pero ito yung effect. Sige, tuloy tayo. Ano? Sa Al Jazeera, ayan o, Philippine President Marcos. Hindi ko nga alam kung yung sa sagana mamayan ba, natutuwa ba sila na ito yung effect o nalulungkot sila? Hindi ko, nasa kanilang pong damdamin yan. Ayoko pong basahin ang kanilang damdamin dahil baka iba ang mabasa ko. Pero sa akin, sa ngayon, gusto ko sabihin na sila yung nagbabalita lang. But, kayo na po, tignan nyo ang body language nila. Para sa akin, ako, for me, ilabas natin ang INC. Reject sister accusation of chronic drug use. Nako. Pero ito, Di ba? Naku. So, yung salita bang naku, nag-alala ba sila? Kasi ito yung naging effect. Nag-alala ba sila na, naku, ano na ang tingin ng Pangulo, ng ibang mga tao sa ating Pangulo? Nakakatulong ba to para lumago ang ekonomiya natin?